From the Gospel according to Matthew. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang araw ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, ang ina ni Jesus. Isang dalagang tunay na kinalugdan ng Diyos, at sa pamamagitan niya ay nakamit natin ang ating kaligtasan. Isang dalagang sa paningin ng karamihan ay payak at pangkaraniwan, ngunit sa paningin ng Diyos ay ganap at tunay na kasiyasiya. Ang kanyang oo ay patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang sa kasalukuyan. Ang buhay ng mahal na Birheng Maria at ang halimbawa na kanyang ipinakita ay ang ating maaaring hantungan kapag tayo ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman ito nangangahulugan na kailangan nating gumawa ng mga di pangkaraniwang bagay upang tayo ay kalugdan ng Diyos. Bagkus, ang kailangan lang natin ay maging tapat sa ating mga tungkulin at sinumpaang gawain upang tayo ay maging kasiyasiya at ganap sa paningin ng Diyos. Para sa ating mga guro, maging masikap at matyaga sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral, lalo na doon sa mga labis na nangangailangan ng ating tulong at karagdagang atensyon. Para sa ating mga mag-aaral, samahan natin ang pagtitiis at pagtsatsaga ang ating mga pag-aaral, na kung sakaling ang lahat ng ating mga kakayahan ay nagawa na natin, ialay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga nakayanan at hayaan natin na siya ang magpuno ng kakulangan. Para sa ating mga manggagawa, sa mga pagkakataon na tayo ay hindi pinasasalamatan, lagi nating tandaan na ang Diyos ang nakakikita ng lahat ng ating mga pagpapagal, at sa kanyang pagmamahal sa atin, ibabalik niya ang lahat ng ito siksik, liglig, at umaapaw. Bago matapos ang Ebanghelyo, ay narinig natin ang pangako ng Diyos. Emmanuel, sa bawat sandali ay kasama natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, hayaan natin na samahan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pagpapagal at manatili tayong sumusunod sa lahat ng kanyang kalooban para sa atin. Marahil sa simula ay hindi natin naunawaan, ngunit sa huli, katulad ng buhay ng ating inang si Maria, tayo din ay sasamahan ng Diyos hanggang sa buhay